Hello guys, good day. Ito po si Jeffoy at ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share sa inyo yung katotohanan na hindi alam ng karamihang tao ngayon. Ano yan? Alam nyo ba yung mga religion? Yung mga religion, alam nyo ba yung mga religion? Hindi yan totoo. Katulad ng Catholic, katulad ng mga born again, at ng mag-iba't ibang sulputan, hindi yan totoo. Dahil ang totoo, kahit basahin mo ang Biblia, ang reliyon ay hindi nag-uugnay sa Diyos. Diba? Wala yung kaugnayan. May kaugnayan sa Diyos? Yung mga taga-Israel. Diba? Yung mga taga-Israel, mga lahi ni Abraham. Yan yung may kaugnayan sa Diyos. So meaning, ang pinakikinggan lang ng Diyos, yung galing sa Israel, yung mga lahi ni Abraham. Nasusulat yan, nasa Biblia. Ang Diyos never nakikinig sa mga taong labas sa lahi ni Abraham. Yun ang katotohanan doon. Kasi kung aaralin nyo at babasahin nyo yung Biblia, umiikot lang talaga sa mga lahi ni Abraham. Sa lahat ng mga lahi ni Abraham, doon lang umiikot yung istorya ng Israel. Diba? So ganito. Ang hindi kasi alam ng nakararami, ganito. Ito ang hindi alam ng nakararami. Hindi nila alam ng kaibahan ng tipan at ng aral. Yan ang hindi nila alam. Ano ba yung tipan? Ano ba meaning yung tipan? Diba? May bagong tipan at may lumang tipan. Ang tinatawag na tipan ay yung kaugnayan ng Diyos sa tao. Ang nag-uugnay sa Diyos sa tao. Ano ang nag-uugnay sa Diyos sa tao? Yung lahi ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Yung bagong tipan, si Lord Jesus at mga apostol. Yun ang nag-uugnay. Diba? Mga mula sa lahi ni Abraham. Kaya yung mga religion, hindi yan pinakikinggan ng Diyos. Never yan pinakikinggan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman yan lahi ni Abraham. Dahil ang pinakikinggan lang ng Diyos ay yung lahi ni Abraham. Bakit? Dahil si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Parang ganito. Diba? Halimbawa kayo, makikinig ba kayo sa mga taong hindi nyo naman kilala? Makikinig ba kayo sa mga taong hindi nyo naman kaibigan? Di ba hindi? Ganon din ang Diyos. Diba? Dahil ang kinikilala lang, dahil kaibigan si Abraham, lahi lang ni Abraham ang pinakikinggan niya. Hindi mga tao. Diba? Yan ang napakalaking pagkakamali ng ginagawa ng tao. Diba? Ayan ang akala nila na ganun, pag may religion ka, born again ka, Catholic ka, pinakikinggan na. Hindi. Kasi bigyan natin ng logic. Pag-isipan natin. Bigyan natin ng logic. Pag-isipan lang natin. Diba? Common sense. Gamitin natin yung common sense. Diba? Ikaw ba, makikinig ka ba sa taong hindi mo naman kilala? Di ba hindi? Diba? Ikaw ba, na isang tao, makikinig ka ba sa taong hindi mo naman kaibigan? Di ba hindi? Di ba common sense? Nasa kapwiran ng Diyos. Kasi kaya nga niya pinakikinggan yung lahi ni Abraham. Kasi kaibigan niya si Abraham. Yun. Kasi si Abraham ang pinili niya. Di ba sa lahi nga, di ba iniwalay nga si Abraham sa pamilya niya? Diba, kung pag-aaralan nyo at kung sasaliksikin nyo yung banal na kasulatan. Yun ang kadalasan ng hindi alam ng mga tao. Diba? Use your common sense, diba? Diba, tama naman yung Diyos eh. Ikaw, diba, kayo, mga ordinaryong tao, makikinig ba kayo sa mga taong hindi nyo kakilala? Hindi. Diba? Makikinig ba kayo sa mga taong hindi nyo naman kaibigan? Di ba ganun ang Diyos? Dahil si Abraham lang ang kinikilala niya sa mga lahi ng tao. Si Abraham lang.
Kaya nga niya pinili. Yun lang ang pinili niya. Yung lahi lang ang pinili niya. At yung lahi lang ni Abraham ang pakikinggan niya. Di ba? Kaya yung mga religion na yun, hindi yan totoo. Wala yan, mga religion, ay nako, di totoo yan. Alam niyo ba yung salitang tipan? Yun ay ang kaugnayan ng Diyos sa tao. Sino ang nag-uugnay sa lumang tipan? Sino nag-uugnay sa tao sa Diyos at sa tao? Di ba lahi ni Abraham? Yun yung Israel. Sa bagong tipan, sino ba ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos? Si Kristo. At ang mga apostol. Yun. Kaya yung mga religion, yung mga Katoliko, yung mga born again, yung mga nagsulputan na yun, hindi yan totoo. Kasi hindi yan pinakikinggan ng Diyos. Alam niyo yung pinakikinggan ng Diyos? Ayun, tinuturo sa akin ni Ama to. Alam niyo yung pinakikinggan ng Diyos? Yung lahi ni Abraham. Kasi yung lahi ni Abraham, ang pinili ng Diyos. Kaya yun lang ang pinakikinggan niya. Kaya yung mga religion na nagsulputan, yung Catholic, yung born again, yung mga Muslim, Jehovah's Witness, mga kung ano nagsulputan, hindi pinakikinggan ng Diyos yan. Alam niyo kung bakit? Kaya hindi pinakikinggan ng Diyos yan. Dahil hindi yan lahi ni Abraham. Hindi yan mula sa Israel. Yan ang problema sa mga taong mga hindi nag-iisip, hindi nag-aaral. Di ba? Hindi nyo nauunawaan. Iba ang tipan sa aral. Ang tipan, yung kaugnayan ng tao sa Diyos. Ang tipan, yung nag-uunay sa tao at sa Diyos. Sino ang nag-uunay sa Diyos at sa tao? Si Abraham, si Jacob. Sino ba yung bagong tipan? Si Kristo at mga apostol. Siya lang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Ngayon, namatay na si Panginoong Hesus at mga apostol. May tipan pa ba? Hindi, ito ang hindi alam ng karamihan eh. Ito ang hindi alam ng mga tao. Iba ang aral sa tipan. Iba ang nasusulat sa tipan. Ang tipan, si Kristo at si Abraham at yung mga propeta. Yun ang tipan. Iba yung aral. Yung aral, yung salita yun. Yun ang hindi nila maintindihan, yun yung kaibahan. Basta-basta na lang sila nakikinig, basta-basta na lang sila naniniwala. Hindi sila nag-aaral. Ang tipan, ang ibig sabihin ng tipan, ang taong nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Sino ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Si Kristo. Sino ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Yung mga apostol. Kaya nga bagong tipan eh. Kaya yung tipan, ang ibig sabihin ng tipan, nag-uugnay. Nag-uugnay, kaugnayan. Yun ang ibig sabihin ng tipan. Hindi yan aral. Yung katulad ng ginagawa ng mga religion. Yung katulad ng mga ginagawa ng mga religion, hindi yan aral. Mga ginagawa ng religion, hindi yan ganyan. Ang tipan, kaugnayan, ang tipan, ang ibig sabihin nun, bagong tipan, lumang tipan, ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Sino nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Yung lahi ni Abraham. Diba? Sa bagong tipan, sino ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Diba si Kristo? Yun ang tipan. Ang bagong tipan, si Kristo. Ang lumang tipan, si Abraham. Mga bobo. Tinuro sa akin na yan sa kahapon. Tinuro. Yung lumang tipan, tandaan nyo to. Ang lumang tipan, si Abraham. Ang bagong tipan, si Kristo at mga apostol. Hindi yung ginagawa ng mga religion, hindi ganyan. Hindi naman tipan yan eh. Aral yung ginagawa niyan eh. Tanginang kamangmangan yan. Wala na tong mundo na to, sira na to. Tangina yan. Yung yung mga bobong tao lang, mga bobong tao ngayon, mga bobo yung mga tao ngayon eh. Hindi nila naiintindihan yung kaibahan ng tipan sa aral. Akala nila, diba? Hindi nila naiintindihan, hindi kasi nag-aaral ng Biblia eh.
Hindi nag-aaral, hindi nagsasaliksik, hindi binibigyan ng malayang pag-iisip. Basta-basta na naniniwala sa mga pare, sa mga pastor, sa mga ministro at kung sino-sino. Hindi nga nila nauunawaan yung lumang tipan at bagong tipan eh. Yung lumang tipan, si Abraham. Yung mga lahi ni Abraham. Yung mga propeta, siya ring David, siya ring Solomon. Yun ang lumang tipan. Ang bagong tipan, si Kristo at mga apostol. Ano ba yung ibig sabihin ng tipan? Ang ibig sabihin ng tipan, ang nag-uunay, ang tao, ang pumapagitna. Ang tao ang pumapagitna, ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos. Sino ba ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos? Sa lumang tipan. Si Abraham, mga propeta, si Haring David at Solomon. Yun ang lumang tipan. Yung bagong tipan, sino? Diba? Si Kristo at mga apostol. Yun yung bagong tipan. Pinatay yung bagong tipan. Pinatay si Kristo. Pinatay yung mga apostol. Ngayong panahon na to, may tipan pa ba? May nag-uugnay pa ba sa tao at sa Diyos? Wala. Yung mga religion, yung ginagawa nyo, yung mga religion, yung mga born again, yung Catholic, yung Jehovah's Witness, yung mga religion, hindi tipan yan. Mga nagpapanggap lang yan. Kasi ang tipan, ang lumang tipan, si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga propeta, si David at Solomon. Ang bagong tipan, si Kristo at mga apostol. Wala na yung bagong tipan. Wala nang kaugnayan ng tao sa Diyos. Wala na. Tanginang mga bobo. Tanginang mga bobo kayo. Tanginang yun ang problema eh. Yan ang problema eh. Hindi alam ng mga tao. Hindi alam ng mga tao yung kaibahan ng tipan at ng aral. Hindi nila alam ang kaibahan ng tipan at ng nasusulat. Pinangangaral yung mga bersikulo, pinangangaral yung mga nasusulat. Hindi naman yung tipan eh. Ano ba ang tipan? Si Kristo at mga apostol. Pinatay na yung tipan. Hindi, wala na. Utang na mga Ay naku mga bobo, yan ang hindi alam ng mga tao. Hindi na ilala. Ganyan sila ginago ng mga Romano. Ang inang yan. Yan yung Biblia. Hindi na totoo yan. Pinalitan na yan ng mga Romano. Pinalitan na yan. Ang ina. Mga walang alam, mga mangmang. Mga walang alam, mga mangmang. Ay, naku talaga naman mga tao talaga. Hindi nila wala na, ligaw na to. Puta, sinabi nga ng Diyos sama ni Papa Jepoy, anak, gawin mo na lang yung gusto mo dyan. Pili ka kung may nagugustuhan kang tao, iligtas mo, turuan natin. Kung may nagugustuhan ka dyan, halimbawa, television, internet, sige. Dalin mo rito, pagandahin natin, di ba? Wala na, sinabi nga ni Papa sira na eh. Wala na to. Biro mo, pangaral ng lumang tipan at bagong tipan, yung tipan lang hindi nila alam. Hindi nila alam yung meaning ng tipan. Ano yung tipan? Nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Sino yung nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga propeta, si Haring David at Solomon. Yan yung lumang tipan. Pinatay ang lumang tipan. Wala na. Kailangan na, si Moises pinatay rin. Yan yung mga lumang tipan. Pinatay lahat. Namatay na. Wala na. Tsaka pinatay. Wala nang tipan. Ngayon, kaya sinugo si Kristo at kaya pinili ni Panginoong Kuya Jesus yung mga apostol para sa bagong tipan. Para sa bagong mag-uugnay sa Diyos at sa tao. Yun ang bagong tipan. Sino yung tipan?
si Kristo at mga apostol. Yan ang bagong tipan pinatay yung mga apostol at yung si Kristo. May tipan pa ba? Wala na. Tangina. Parang magagago lang Wala. Ito ewan ko lang kung bala na kayo, kung maniniwala kayo. Ako ang makabagong tipan. Ako ang pinili ni Ama, ni Papa. Magkapatid kami ni Kristo Ako ang makabagong tipan. 'Di ba? Baliwalain niyo ako. Ako ang makabagong tipan. Pag nawala ako rito, gunaw na kayo. Kaya nga nangangaral ako, isang galing tong kaalaman na to. Isang galing yung kaalaman ko. 'Di ba? Sa Diyos, sama. Wala na yung Israel Kaya ngayon, sino na yung tipan? Wala na. Ako na lang ang tanging pag-asa ng tao na mag-uugnay sa tao at sa Diyos. Kung hindi kayo maniniwala, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kung ayaw yung maniwala, diwag. Ako ang makabagong tipan. Ako ang makabagong tipan sa panahon na to. Mga bobo kayo. Diba? Patay na ang lumang tipan. Patay na si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga propeta. Diba? Mga propeta, si Haring David, si Haring Solomon, si Moises. Patay na. Wala nang lumang tipan. Kaya ngayon, sinugo ng Diyos Ama, si Kristo at pinili ni Panginoong Jesucristo ang mga apostol para magkaroon ng bagong tipan. Ano yung bagong tipan? Ano yung bagong tipan? Ang tao ang mag-uugnay sa Diyos at sa tao. Yun si Kristo at mga apostol. Yun ang bagong tipan. Pinatay si Kristo at mga apostol. May tipan pa ba? May tipan o nagkaugnayan sa Diyos? Ang tao? Wala na. Kasi wala nang bagong tipan. Pinatay na yung mga apostol, pinatay na si Kristo. Sino pang mag-uugnay sa tao at sa Diyos? Wala na. Anong kakala nyo? Yung mga religion nyo, yung Catholic, yung born again, yung mga Jehovah's Witness, yung mga Iglesia ni Cristo, yung mga religion, hindi yan tipan. Sumasaw-saw lang yan sa katangahan ng pinalaganap ng mga Katoliko Romano. Tanginang yan. Tangina, sabihin nyo lang wala na. Tangina akong makabagong tipan rito. Bakit? Ba't nangangaral ako? Ba't alam ko to? Ako nga yung bagong tipan nyo Ako yung makabagong tipan na mag-uugnay sa Diyos at sa tao. Wala na Ayaw niyong paniwalaan, diwag. Bakit si Panginoong Kuya Jesus, nung nagkatawan tao, pinaniniwalaan ba? Hindi. Ngayon, nahanda na ako sa sarili, handa na ako. Alam ko rin na hindi ako paniniwalaan. Kung si Kristo nga, si Kuya Jesus nga, hindi pinaniwalaan Ako pa? Wala akong pakialam. Bakit? Sino bang mapapahamak rito? Ako? Mga ligtik kayo. Ang ina. Kita mo, di ba? Ito tinuro sa akin ng Diyos Ama, kaya tinuturo ko sa inyo. Ano ba yung tipan? Ano ibig sabihin ng tipan? Ang tipan ay yung nag-uugnay sa tao at sa Diyos. Sino nag-uugnay sa tao at sa Diyos? Yun si Israel. Yun yung lumang tipan, si Israel. Yung si Moises, si Haring David, si Haring Solomon, yung mga propeta, yan yung lumang tipan. Yan yung mga ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos. Namatay na lahat at pinatay. Wala nang lumang tipan. Ngayon, sinugo ng Diyos Ama yung bugtong na anak niya para magkaroon ng ugnayan ang tao at ang Diyos. Yun yung para magkaroon ng bagong tipan. Kaya sinugo si Kristo. Tapos pinili naman ni Panginoong Kuya Jesus yung mga apostol para sa bagong tipan. Pinatay si Kristo at mga apostol. Meron pa bang tipan? Wala na. Kasi si Kristo at mga apostol nga yung bagong tipan Anong ginawa sa bagong tipan? Pinatay. Ngayon, nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Yung mga religion, kwento nyo sa daga. Mga tanga-tanga ba kayo? Hindi nyo man yan nagbabas din. Hindi nyo man
Hindi nyo man lang inaaral yung Biblia. Di ba yung sa Biblia, ang pinakikinggan ng Diyos yung lahi ni Israel. Di ba? Hindi naman sila nakikinig sa ibang lahi. Yung pag pinag-aralan yung Bible, ang pinakikinggan lang ng Diyos yung lahi ni Israel. Dahil nga, yung lahi ni Israel, ang tipan ng Diyos sa tao o ang nag-uugnay sa Diyos at sa tao, yung lahi ni Israel. Ay, nako. Talaga naman. Wala na. Wala na, uli na ako rito. Puta, kung ayaw yung maniwala sa akin, diwag. Ako ang Espiritu Santo. Nagkatawan tao. Espiritu Santo ko. Yan yung mga tinitirahan ko. Hindi ko mga kaano-ano yan. Napulot lang ako yan. Tangina. Ay, nako. Kanino ako maniniwala, sa kanila o sa Diyos Ama? Sa Diyos Ama. Wala na. Wala, ginago na lahat ng tao eh. Wala na, dinaya na ni Satanas lahat eh. Puta, nakikinig sila, simba sila ng simba linggo-linggo. Attend sila ng prayer meeting. Hindi nila alam, putang na, hindi naman lahi ni Abraham yan. Hindi naman pinakikinggan ng Diyos Ama yan, ni Papa. Ay nako, inaaksayan nyo lang yung oras nyo, ginagawa nyo ng tanga yung mga sarili nyo. Wala nang tipan rito. Ako na ang makabagong tipan. Kaya pag nawala ako rito, wala nang tipan o nag-uugnay sa tao at sa Diyos. Kaya goodbye sa inyo. Anong saysay pa? Anong saysay pa na magpatuloy ang buhay sa mundo kung wala na nag-uugnay sa Diyos at sa tao? Di ba, wala na? Di ba? Anong kakala nyo? Yung tipan, yun yung mga salita? Hindi yun. Tang inang bobo. Alakala nyo yung tipan, yung aral? Hindi yun. Yun ang hindi alam ng karamihan talaga eh. Nakakabuisit talaga eh. Diba? Ito parado nakikinig sila kay Eddie Villanueva, kay Eduardo Manalo, kay sa Pope, sa mga pare. Puta, tuwan-tuwa talagang nakikinig sila eh. Hindi nila alam, tinatarantado lang yung mga tinatarantado lang sila eh. Ang inang yan. Hindi nga pinipaliwanag kung ano yung tipan eh. Diba? Ba't ba yung lumang tipan? Ba't ba luma yung lumang tipan? Yung lumang tipan, kasi yung mga lumang tipan, si Abraham, si Isaac, si Jacob, yung mga propeta, si Haring David at Solomon, si Moises, yan yung mga lumang tipan. Anong patunay na si Moises sila Moises at mga propeta at mga propeta at si Haring David at Solomon at si Abraham, si Isaac at si Jacob ang lumang tipan. Di ba nga, si Moises ang nag-ugnay sa mga Israelita at sa Diyos. Kasi si Moises ang pinili. Isa siya sa lumang tipan. O si Moises, isa siya sa lumang tipan na nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Yun si Moises, di ba? Sinasabi ng Diyos kay Moises, Moises, ito ang 10 utos ko. Di ba binigay kay Moises yung 10 utos? Anong ginawa ni Moises sa 10 utos? Anong ginawa ni Moises sa 10 utos? Sinabi niya sa mga apostol. Yun yung tipan. Tinarantado kayo eh. Ang iniisip na pinalitan na kasi ng mga Romano yan, ng mga Katoliko Romano. Ang iniisip nyo kasi na tipan, katulad ng 10 Commandments. Yun yung iniisip nyo na tipan. Hindi yun. Yun ay utos lamang, 10 utos, hindi yun tipan. Ang tipan yung tao. Tao ang tipan. Hindi yung nasusulat. Hindi yung utos. Tao ang tipan.
Yan ang hindi nyo alam eh. Uulitin ko, ang lumang tipan, si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga propeta, si Haring David, si Haring Solomon, si Moises. Yan yung lumang tipan. Inamatay na lahat. May lumang tipan pa ba? Wala na. Kaya ngayon, dahil nawala na yung tipan ng Diyos at sa tao, kailangan na ngayon ng bagong tipan. Ano yung bagong tipan? Kaya ngayon, sinugo si Panginoong Hesukristo para magkaroon ng bagong tipan. Diba? Kaya sinugo si Panginoong Hesukristo para magkaroon ng ugnayan ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Hesus. Yun ang bagong tipan. Tapos si Panginoong Hesus naman ang ginawa, pinili yung mga apostol para makumpleto ang bagong tipan. Pinatay ang mga apostol, pinatay si Kristo. Meron pa bang bagong tipan? Wala na. Kaya yung panahon na to, wala nang tipan. Puro katarantaduhan na lang. Dahil ang pinakikinggan ng Diyos, yung lahi ni Abraham. Yung Israel, yung mga lahi ni Abraham. Kasi, kayo common sense. Makikinig ba kayo sa taong hindi nyo kakilala? Makikinig ba kayo sa taong hindi nyo kaibigan? Hindi. Ano ba si Abraham sa Diyos? Hindi ba kaibigan ng Diyos si Abraham? Kaya pinakikinggan niya si Abraham at yung mga lahi niya. Dahil si Abraham ang lumang tipan. Ngayon si Kristo naman sinugo anak. Kaya tapos mga apostol. Kaya ngayon sila ang bagong tipan. Pinatay si Kristo at mga apostol. May tipan pa ba? Mag-isip. May tipan pa ba? Wala nang tipan. Ay nako. Kasi ganito yung sinasabi ng mga Katoliko, sinasabi ng mga religion, si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo daw. Wala na si Kristo rito Si Panginoong Hesukristo wala na dito. Nasa langit na. Diba? Hindi si Kristo ang tagapagligtas. Hindi. Sinugo na nga para iligtas ng tao Anong bang ginawa kay Kristo? Pinatay. Diba? Ito isipin nyo. Bakit isusugo ng Diyos sama si Kristo para maging tao at mamatay? Kung pwede naman palang iligtas ni Kristo ang tao pag nasa langit siya, bakit pa siya isinugo? Kaya nga siya isinugo para iligtas ang mga tao. Hindi pinatay siya. Sino pang magliligtas ngayon sa tao? Wala na. Ano yun? Nasa langit na si Panginoong Hesus Kaya nga siya sinugo para iligtas sa tao kung pwede naman palang iligtas ni Panginoong Hesukristo kahit nasa langit siya, bakit pa siya sinugo? Di ba makinig kayo? Di ba? Kung pwede naman palang iligtas ni Panginoong Hesus sa mga tao kahit nasa langit siya, bakit pa siya isinugo? Di ba? Bakit siya isusugo? Kaya nga siya sinugo para maging tagapagligtas ng mga tao. Ang ginawa ng mga tao, pinatay. Yung apostol, si Kristo, pinatay. Sino pang magliligtas sa tao? Si Kristo? Hindi na. Nasa langit na siya kung galon, kung kahit nasa langit siya, pwede naman palang iligtas niya yung mga tao. Ba't ba siya isinugo in the first place? Tangahan na to. Putang ina, magtangahan kayo dyan. Pukin ang ina, huwag nyo ako isasali sa katangahan nyo Pukin ang ina nyo. Tatangan nyo. Putang ina, huwag nyo ako isasali dyan. Pukin ang ina kayo. Kung gusto yung maging tanga kayo na lang. Ang inatipan lang, hindi pa maintindihan. Puta. Iba yung aral sa tipan. Puta, nire-relate nyo yung tipan, yung aral, bakit yung 10 utos. Diba yun yung tipan? Hindi yun, gago si Moises. Tanga-tanga ang puta. Hindi yung 10 utos ang tipan. Ang tipan si Moises. Bobo. Kaya nga sa kanya ibinigay. Diba? Kung, tanga na. Kung, diba isipin nyo, kung yung 10 utos hindi binigay sa tao, anong silbi ng 10 utos? Diba? Kaya nga binigay kay Moises Kaya nga binigay kay Moises dahil siya yung tipan ng tao sa Diyos. Siya yung lumang tipan. Diba? Yung kagaguhan na
pinairal naman ng mga Katolikong kupal na mga Romanong tanga. Ay, yung tipan, yung Ten Commandments, ulul. Utang ina mo. Di ba? Kanino ba binigay yung 10 utos, yung 10 commandments? Kay Moises. Bakit binigay kay Moises? Kasi si Moises ang tipan ng Diyos sa tao. Siya ay isa sa mga salumang tipan. Ang inang bobo puta.